Kita nila Sister Rona, we are again live doon sa ating second Sunday natin na nagjo-join na ngayon ang taga Sibula. No, they are there. No, sila makasama natin doon sa church. Galing po sila doon sa Calamba, Plaridel. Kaninang madaling araw nung nagising ako ng alas 5, sabi ni Brother Joy, Pastor, naghihintay ang taga-Calamba, magtuturo ka raw doon. Ano, hindi ko alam, hindi ko nabasa. So, mga 6 o'clock, nagturo ako. Nakapag-service na ako kaninang umaga, pangalawang service ko na to. So, nakapagturo na ako doon. They were, naka-online din sila sa ating go-to meeting. So, they are connected. So, they are connected now. So, praise God sa ating new technology. Para, I don't want also to miss na ma-miss nila yung ating message dito kasi kung once a year lang ako pupunta or twice a year, ibig sabihin yung 24 months na or 23 months na teaching dito hindi nila marireceive. So at least doon nakakapag-join sila sa atin ngayong araw na ito. Amen? Are we blessed? Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat to God sa araw na ito. Tinataas namin ang aming gawain. Patuloy kang kumilos sa aming kaligtaan, banal na Espiritu. Tago mo ako sa inyong malawak na pakpak. Anoint me, Lord. Anoint thy servant, thy lips, and your word, and anoint all the churches, the congregation that are here right now. Nabuksan namin ang aming mga puso, na pagdamnan na yung salita. Even i-bless mo, Lord. Ang tagapabaw na nakikinig ngayon, pagpalain mo sila, and let them receive the overflowing of your grace and mercy and your love, O God, in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen. So last time po, atin pong pinag-aralan, no? Atin pong pinag-aralan na ang the mark of the beast. No? Paki-place Rona. So, double screen po tayo ngayon. I've said na huwag tayong mabahala because literally, the mark is already been showed or scattered all over the world. Kaya lang, ano ba ang ating dapat na reaksyon? Ano ba dapat ang ating gagawin pag talagang i-implement na? The mark is already here, but they are just testing. Sinusubok muna nila para pag the time na kailangan na ng Antichrist na gamitin ang mark, then dapat wala na tayo dito. Dapat nag-rapture na tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, dapat ma-rapture ka na. Hindi mo na ngayon. Pag parating na yung Antichrist. Actually, he is already here, but hindi pa niya ginagamit, hindi pa niya panahon na magpapakilala. No? So as our text last meeting sa 1 Kings chapter where is the, saan na may text natin? Yun, sa chapter 13 verse 1 and 2. So ito po yung inumpisahan kong tinuro. Nabitin po tayo dahil meron tayong marami tayong mga hectic na schedule sa church. Na-surprise ako sa inyong merong ginagawang appreciation o pastor's appreciation. Thank you so much sa inyong Okay, so binasa po natin, no? And I stood upon the sun of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horn 10 crowns, and upon his head the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and with the mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat and a great authority. So, diniscuss natin na ito yung nakita ni John, no? Ni John the Beloved, yung as he wrote this one, ito yung hindi man siya 100% na similarity, but at least meron kang idea ano yung binasa natin ngayon. No? It's like binidescribe niya doon na ang may 7 ulo, pero ang kamay niya parang bear, pero ang katawan niya parang leopard. No? So, ano ba ang ibig sabihin nito? No? So, in order for us to understand,
think it's not working. So ikaw na lang mag-ano kasi binilagyan mo yung pa-continue na lang. So sabi po dito, the beast out of the earth, and I beheld another beast coming out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. So makikita po natin dyan as we see, mayroon pong aside from those beasts, mayroon din siyang nakita na panibagong beast na lamb, pero kakaiba dahil bakit may sungay? No? The lamb symbolizes Jesus Christ, but ini-imitate ito ng demonyo. That's why a false prophet, a false preacher, a false Christ or Antichrist will appear like a lamb, but sabi nga dito, and he spake as a dragon. Kaya nga, ang magmatsyag tayo na yun bang nagtuturo sa inyo ngayon, hindi naman siguro ako mukhang lamb na may sungay, no? Yung cancel. Yung mga nagtuturo, nangangaral sa atin sa iba't ibang mga churches ay nagkukunwari lang bang tupa, pero deep inside they speak about the dragon, no? Sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15, sabi niya doon, no wonder, for Satan himself masquerade as an angel of light. It is not surprising then if his servant also masquerade as a servant of righteousness. Their end will be their action deserved. Kaya nga hindi mo na kailangan, Sister Tess, na i-justify, no, Kristiyano akong totoo, hindi, mabait ako, no. Ang mga taong nakakita sa iyo sa labas, yun ang mag-testify sa iyo kung sino ka. Glory to God, no. I was also blessed sa testimony ni Brother Noel. Yun siguro yung nandun kami sa, pumunta kami doon sa kay Pastora Beth ba yun, Lilibet ba yun? So, may mga taong nag-observe sa atin na hindi natin alam. No, kung paano ka kumilos doon, paano ka nagsasalita. So, akala ko ba Kristiyano yan si Aubrey. Kung kumilos parang mas masahol pa sa hindi Kristiyano. Akala ko ba si ganito. So, maraming mga taong nakatingin sa labas. Amen. Hindi lang yung katabi mo ang binabantayan ka. Pati sa labas, binabantayan ka. Minamatyagan ka. Dapat bantayan mo yung katabi mo. Pag nawala, doon mo tawagan. Saan ka napasis? Hindi na kita napapansin. Hindi yung bantayan mo yung kanyang, binamatyagan mo lagi yung kanyang mga kilos. No? Kasi gaya nung ating tinuro last time, paano nalaman ng mga Saduseo at mga Pariseo ang mga nagkasala, lalo na yung si Magdalene, no? Paano niya nalamang nangangalun niya? Nalaman niya kasi sinusundan nila kung saang hotel sila pupunta, saang hotel. Naninilip sila doon. Diba? Sino ba nang mangangalun niya na nakalantad? Diba tinatago? Ay bakit nila nalaman? Kasi sinusundan nila. Pakialamero kasi, usyusera. So kung may nagmamatsyag sa atin sa labas, o mayroon dito sa loob, mayroon din nagmamatsyag sa labas. Kaya magiging, tayo, kaya nasabi nga dito, their end will be what their action deserve. Yung kilos mo, mahalata kung totoo kang Kristiyano at hindi. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, pag kumilos ka, siguraduhin mong pino. Amen? Pino. Yung iba masyado. Kaya nga si Sister Pia, nung nag-practice, pinong-pino, para hindi malaman ni mama niya kung nagpa-practice na sa'yo. Ganda ng nila, presentation, no? Although yung modern na, ano ba yung tawag nung jazz ba yun? Jazz? Pop? Pang ballroom. Alam nyo, ang Kristiyano dapat masaya. Amen. Hindi masyadong boring na, ano ba yan sa church ni Pastor, masyado namang puro ng sweet music, wala man lang no? Thank you so much. Kailangan magiging variety tayo na hindi naman taliwas doon sa tinuturo sa Bible. No, kailangan magkaroon din tayo ng para masaya, para ang mga tao, hindi naman sa sobrang freedom natin ay lumalampas na tayo sa standard ng Bible. Amen? So sabi nga po sa Daniel chapter 7 verse 2, Daniel speak and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heaven strove upon the great sea, and four great beasts came up from the sea, diverse from another. And the first was like a lion, and the head eagle wings I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth,
and made stand upon the feet as a man, and as a man heart was given to it. So ito po ay ito yung vision naman na kakaiba sa nakita ni Daniel, ni John the Beloved. But para po maintindihan natin ang mensahe sa Revelation, pinakita po ni Daniel, ng Lord kay Daniel, na meron din siyang vision na nakita doon sa in the book of Daniel. So ito po ay, sabi niya in verse 5, and behold another beast, a second like a bear, and it raised up itself on one side, and it had 3 ribs in the mouth of it, between the teeth of it, and they said unto it, arise, devour much flesh. After this I beheld, and no lo another like a leopard, which had upon the back of it 4 wings of a fowl. The beast had also 4 heads, and dominion was given to it. So kung makipapansin natin dito, no, in-explain doon na ang beast ay nagsisimbol ng ano, sa Daniel 7:17, the great beast which are 4 kings which shall arise out of the earth. So pag yung palang nakita ni John the Beloved at saka ni Daniel, pinaliwanag kasi the Bible explains itself na ang mga beast pala na pinakita ay nagsisimbolize ng mga kingdom, no, ng mga king, ng empire, no, na magra-rise up during those time. Kaya nga po nung ating maalala, no, as a picture, yung last day itong sa Daniel, mayroong 4 na may hugis na leopard na 4 ng ulo at may pakpak. Dinescribe ito na marami mga preacher, no, at even sa mga scholars na ito ay ang symbol na ito ay yung 4 na empire na nag-raise sa Babylon, Persia, Greece at saka Rome. So ito po yung nakita din sa panaginip ni King Nebuchadnezzar na in-explain po kung sino yung head, sino yung katawan, sino yung dito sa baba at itong clay. So I already teach this topic before, kung saan manggagaling ang possible na Antichrist. Dito po sa the broken legs, kasi mayroon pong western na part ng Rome at saka may eastern. So nahati po yan. Kaya po, ayan po ang ating pag-aralan ngayon para magkaroon tayo ng deeper understanding about the beasts. Okay? So, are we learning so far? So sabi po dito sa verse 12, and he exercised all the power of the first beast before him, and caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. So take note na ang purpose po, no, I just want to expound this verse. Ang purpose po ng Antichrist, bakit siya mag-reign, is para saan? Sabi niya, he caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. At the end of the end times, ang kailangan nating maintindihan na gusto ng demonyo, gusto ng Antichrist na doon mag-worship ang mga tao sa kanya. No? The primary goal niya ay to dethrone God. Agawin niya eksena na dapat akong i-worship niyo. Kaya nga sinabi niyang Antichrist siya. So dito, pinakita na sa atin sa Book of Revelation through John the Beloved, na sa pagdating ng panahon, it was how many years ago? Thousands of years ago na dito lang sa present generation natin, hopefully, na hindi mo na ngayon, hindi mo na bukas, dapat sunod pang siguro para ma-enjoy pa naman natin yung ating pinagkukudkod ngayon at pinagtatrabahuan. Kasi kung darating next month, yung milyones mo, mawawala din yun. Alam nyo ba, darating ang panahon na wala ng pera? Wala ng perang gagamitin yung iyong cash na magkakaroon ngayon ng cashless society ang isang country. Mayroon na dito sa Europe na mga countries na hindi na sila gumagamit ng pera. Puro na yung mark. Kung mayroon kang naka-program na ang retina mo sa i-scan lang yun, makapagbayad ka na,
may chips na sa kamay mo, mayroon sa braso, mayroon dito sa daliri. I-swipe mo lang, hindi na kailangan ng ATM. That will be the future society during the reign of Christ. That's why they are implementing it right now slowly. Okay? So, ano pa? Nung nag-research ako, dinagdagan ko yung ating napapansin nyo ba na mayroong tinatawag na ecumenical gathering? No, nung si Pope John Benedict ba yun last time? Benedict, no? And the same time, si Pope Francis, siya po ang isa sa mga pope na malakas na nag-organize na magkaroon ng ecumenical gathering. Isipin nyo, ang isang Santo Papa na tawag ng mga Catholic, no? Holy Pope, nag-gather sila ng iba't ibang religion sa buong mundo para magkaisa na lang manalangin. May mga Buddhist, may mga Muslim, may mga born-again believers din nag-gather. Do you agree? For example, ako dito magtuturo. Si Cha, Buddhist, siya Muslim, siya name any religion you want. Lahat tayo, bawat isa sa atin dito representing any religion. Do you think pag nananalangin tayo, there is unity? I don't think so. Ikaw, tinatawag mo si Buddha, hindi naman Diyos yun. Yung isa, tinatawag niya, ibang Diyos. Imposible na magkakaroon ng pagkakaisa. They are just united in one, in terminology, ecumenical, but they will not be united in, they cannot go call one God at the same time. Iba-iba ang God nila. Kung napapansin mo kay Elijah, nung nagtawag siya ng nag-present siya nung tinuro ni Pastora, nagtawag siya ng apoy galing sa langit. May mga Bisaya kasi kaya naging apoy. Kasi kanina nagturo ako ng Bisaya dun sa nabunga baluktot ng Bisaya ako kanina. So, nung nag-share si Pastor, nagpatawag siya ng apoy galing sa langit para yung tubig na nilagay dun sa altar ay sunugin. Hindi mo na siya nagtawag, nakasabay sa kanila. Sabi ni Elijah, upo muna ako dito. Sige, mag-pray kayo sa inyo. Tawagin niyo yung Diyos niyo. Baka natutulog siya, baka naidlip, o baka namasyal, baka nanood ng sine. Kung kinakantsawan niya yung mga nagpipray. Pero sabi niya, tapos na ba kayo mag-pray? Ako naman mag-pray ngayon. Dapat ganun. Hindi ka pwedeng makikipaghalubilo sa mga prayer ng hindi ka pananampalataya kay Kristo. They are unbelievers. Buddhists are not Christians. They pray for Buddha. Buddha is not a God. Then magkatabi, alika na, brother, Buddha, pray tayo. Hindi pwedeng ganun. Hello? Kaya nga sabi niya sa 2 Corinthians 6:15, what harmony is there between Christ and Belial? Tama? Sabi niya, or what does a believer have in common with the unbeliever? Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, dapat ang barkada mo hindi unbeliever. Pero pwede kang mag-minister, pumunta sa mga unbeliever. Ang sinasabi ko, fellowshipping. Yung sweetness nyo, yung closeness nyo, dapat close ka doon sa kapwa mo mananampalataya. Close ka dapat sa mahal mo sa buhay. Hindi yung close ka, mas malayo ka sa Christian, mas close ka doon sa labas. Tagay tayo pare. Pag wala na yung baso, hindi na close. Subukan mo, may problema ka, bahala ka sa buhay mo. No, tatawag ka, pastor. Problema lang ako. Ano ngayon? Kasi ganito. Bakit hindi natin matawagan si kumpare? Wala, busy. Pero sabihin mo, meron tayong Chivas Regal dito. Lalapit yan. Ano? Meron tayong dito, no? So, kailangan we should choose the right friend that we need to be with. Okay? So, sabi niya, and he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark, no? In the right hand, on their foreheads, and that no man might buy or sell, no?
Save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. So makikita natin dito, pagdating ng pag-reign ng Antichrist, wala nang mayaman, mahirap, at papare-parehas na yun, mayroong marka. No? Pag ayaw mong magpatatak, hindi ka pwedeng bumili. Hindi ka pwedeng magbenta. Ay paano ka kakain? Ay para ka na lang hayop din na pupunta ka na lang, lagi ka na lang salad. Uy, may bulaklak dito, kakain. Di ba? Kasi hindi ka na pwedeng mamili. Hindi ka pa... Saan kung alin kita mong dahon, yun ang libre. Pupunta ka ngayon sa bundok kasi hindi mo na kailangan ng ATM doon. Libre ang dahon doon. So, talagang diet ka, no? Kasi puro ka salad. So, yun ang mahirap doon kasi pagdating ng lahat ng may mark, yun lang ang pwedeng pumasok sa... Hindi ka man pwedeng i-fake mo yung kasi computerized na yun. So, that will be our clue na parapit na ang Antichrist. So, I just want to give you the definition of the word mark. Ang Greek word po ng mark ay karagma. Nakarinig na ba kayo ng word karagma? Nakarinig na ako sa Bisaya, karamba. Alam niyo yung karamba? Oh. Karamba ng bata ka. Hindi ko alam kung karamba, narinig ko lang yun. No, karagma is a Greek word that means scratch or itching, or that is in the other translation ng concordance is stamp or badge of servitude. So, ang mark pala hindi lang pala tatak lang. Ito ay badge ng servitude. Halimbawa, maglagay ka ng dito, nakalagay police, yan yung mark. So pag naglagay ka ng piring dito, ako ay ISIS, yan yung mark. So hindi lang siya related noon dahil mayroon kang tatak, ilagay mo 666 dito sa noo, dito sa kamay, may mark ka na. So this means that this is a badge of servitude. If you want to serve Allah, if you want to serve the other God, you will have this mark. Yun yung difference ng religion sa relationship. They will have a mark to serve that religion ng Antichrist. Are we learning so far today? So sabi nga dito, the World Wide Web and barcodes significantly point to the mark of the beast, but there is much more. Alam niyo ba yung kapipindot yun, yung www, maghahanap kay Google? Ito po, ang www, kung titingnan nyo, no? Ang www, ito po ang transliterate, yung kanyang mayroon term dito sa sunod na slide. Ito pong letter na to sa Jewish, ang letter na yan na Vav or VW ay nagrepresent ng 6. Okay, so in other words, pag nag-type ka ng www, 6 na 66666. Kasi ang W nagrepresent sa number 6. So every time nag-internet ka, nandun na yung 666, hindi mo alam. Hindi lang nakatatak, nakatitype mo pa. Kaya lang, this is only for our awareness. Ma-educate tayo, hindi lang yung wala nga sa noo mo ang tatak, nasa computer mo naman, katatype mo ng www, nandun din. So this is a system of Antichrist. Hindi lang ito tatak sa ulo mo, sa likod mo. Ito ay sistema na gagamitin nila to control the whole world. What about the barcode? Lahat ng mga tindahan, lahat na bibili mo may barcode. Alam nyo ba na itong tatlong bar na yan, pag pinag-aralan mo, it symbolizes 666. It's already on the system. Nag-represent, bakit tatlo lang ang mahaba, maraming maiksi? Because kung pag-aralan nyo yan sa internet, ang isang bar nag-represents ng 6. 6, 6. Hindi nakita ng taga Sibula. Ayan. Okay? So, kailangan matuto tayo na ang symbol na yan ay hindi lang pala ilalagay sa noo mo, hindi sa braso mo. Ginagamit yung sistema ng Antichrist para pag nag-reign na siya, ikokontrol niya na lahat. Okay? Ano pang ibang kanilang tinitest? Mayroon tayong tinatawag din na gematria. Ang word na gematria, kanina karagma, ngayon gematria. Ang word na gematria ay isang
Babylonian Greek system of code and numerology. Ibig sabihin, ang isang letter ay mayroong katumbas na number, gaya nung pinakita ko kanina, no? So adapted into the Jewish culture, kanina pinakita ko na yung letter niya mayroong number 6. Value to a word or phrase in the belief that words or phrases with identical numerical values bear some relation to each other and bear some relation to. So, yun yung tawag niyan ay gematria. No? Kung i-search nyo sa internet, yun po yung term na gematria, parang coding. Halimbawa, gusto ko mag-send ng message sa anak ko, i-orient ko siya na ang number 10 ay A yan. Ang number 15 ay N. So pag nag-send ako ng letters, ang numbers, mababasa niya dahil alam niya ang corresponding equivalent noong numbers na sinend ko. That ang tawag po niyan, gematria. Kaya kung gusto mo magtago ng mensahe sa asawa mo, na hindi ko ina-encourage, ganun ang ginagawa. Binabarcode. O dun sa kabila, o yung letter na ito, itong katumbas ng number, ha? O pag nag-send ako ng 3 letter, ganito, yun ang ibig sabihin niyan. So yan po gematria. Bakit kailangan nating maintindihan ang gematria? Because, gaya ng sinabi ko, bawat letter sa Jewish alphabet, mayroon po yung nag-represent ng numbers and letters. So, napapansin niyo po, ang letters number 6, ganyan po ang letter sa Jewish. No? Parang sa Arab yan, ano yan eh, number 2? I think number 2. Sinong Arab dito? Na marunong na galing Saudi. Number 2, no? Parang number 2, pero ito, pag dalawang ganun, 3 yan sa Arab. No? So sa Jewish, yan po ang gematria ng nawala na sila. So ang gematria ng number 6 is itong letter na ito. Sino dito nakapunta doon sa mga tindahan na merong nakita kayong Monster Energy drink? Sino nakita nun? Napansin nyo ba yun? Inintindi nyo ba yung ano ibig? Akala nyo lang yung 3 daliri ni Godzilla gumanon na nabutas yung ano. Akala mo si X-Men ang gumanon, si Wolverine. Hindi yan si Wolverine. Tingnan niyo po ang similarity ng letter at saka yun. Tingnan niyo po sa baba, may cross sa baba. So, uy, maganda yan. Iinom tayo dito, Christian. Pero, kung ito ang bote, ang cross nakaganyan. Alright? Pag ininom mo, ano nangyari sa cross? So, inverted cross. Ano yun? The Antichrist. I really have something to far. So, akala mo, Christian, ipapatronize ko to kasi Kristiyano ito, may cross. Pero pag bottoms up mo na yan, baliktad na ang cross na nakikita sa iyo. So the system of the beast, the mark of the beast is already here in our present generation. Ikaw, busy ka kung ano ang ginagawa mo. Di magugulat ka na lang. Umpisa na ang implementation bukas, makalawa. Tapos naiwan ka pa sa rapture. Kakain ka talaga ng dahon lagi. Sabi niya nga dito, unleash the beast, no? So, huwag niyo ipapatronize yan. Kahit gaano pa yan kasarap. Kung gusto niya talagang uminom ng energy, no? Buksan niyo. Ilagay niyo sa baso, itapon niyo yung ano, kung talagang gusto niyo uminom yan. But I'm saying, don't patronize this drink. Amen? Hallelujah. Are we learning so far? Now, sabi po dito, sa baba, sa verse 18, here is wisdom, let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 600 threescore and 6. Ito po ay King James Version. Pag sinabi pong 1 score, that is 20. So, times 3, 60. Kaya 666. So, what does it implies? No? In-enlarge ko lang. Ano ba ang meaning na talaga ng 666? 666. Now, kung titingnan niyo po sa ano bang term nito? Yung Greek naman ang unang letter ng mga sulat noon.
ito po yung pagkasulat sa English. Here the wisdom is the one having understanding. Let him the number of the beast number indeed, or a man's it is the number of it 666. Ito po yung pagkasulat sa Greek, no? So bawat letter, yan po ang pagkasulat. Ang tawag po niyan dito sa left na ito, pag binasa mo yan, yan po ay transliteration. So pag sinabi yung Sophia, yan po yung Sophia. Pero wisdom po yan sa English, no? So pagbasa po niyan, so ito po yung translation. So bakit ko pinakita ito? Para in order for you to understand the relevance ng gematria doon sa number na ito na 666. No? Kung magkaroon tayo ng clue na sino nga ba yung, saan nga ba galing at ano ba ang possible na religion that will rise during the Antichrist. Do you think it's Christian? Now tingnan po natin. Ulitin ko, ang Greek word ay meron din siyang corresponding numbers. No, kung 600, ito po ay X, kanina kakaiba doon sa Jewish, di ba? Yung 6, ganun lang, 666. Dito naman, 666, 600 is X, tapos ang 60 naman ay parang E na binaliktad, tapos ang 6 naman ay ito, F, or parang ito, no? Ito usually. So, 666. So, kung pag nilakihan mo po yan, no? Yan po yung Pastora Evelyn. So, pag nilikahan mo yan, no? Ito po yung 666. X, she, si, stigma. No? Ibig sabihin, if they are using this symbol, ano ang ginagawa ng Greek number doon sa pagkasulat natin sa Bible na bakit sinabi pang 666? Because it has a corresponding symbol din sa isang religion. Okay? Na pwedeng gamitin ng isang Antichrist. Now, take a look clearly. Ito po ay original na text na sinulat by hand sa Vatican in Greek. Ito po yung similar doon sa ito po yung pagkasulat, no? Sa Vatican, X, E, S. Pinakita ko na sa kanyang original translation. So, ito po yung pagkasulat na 666. Now, pag binaliktad nyo po yan, is just think of it na ito yung label ko sa taas. Pag nilagay ko yung label dito sa gilid at binaliktad ko pa, piniflip ko pataas, ito po ang itsura niyan. Okay? Yan po yung itsura. Kanina, before, nasa taas yon. Ngayon, pag binaliktad mo, flip mo, nandito na sa gilid, anong makikita mo? Ano na yon? Ito yung 666, di ba? 666, di ba? Tama? 666. Ngayon, titingnan po natin kung ano yung maging relevance sa isang symbol ng isang Christian, ng isang religion. Tingnan niyo po. In the name of Allah, the Greek number is 666. Yan po yung pagkasulat nila sa kanilang pag nag-suicide or in the name of Allah. Ito po yung nakasulat, ito po yung similar ng Greek translation, ito yung espada na naging X. Does it sound, I won't say they are the one, but at least meron kang nakikitang something na almost, anong religion ba ang nagdo-dominate ngayon? It's almost, after ng Christian is Islam. So there's a possibility na pagdating ng Antichrist, ang Islam ang mag-raise na. Papakita ko sa inyo, before I close this one, pakita ko sa inyo, no? Pastora, sorry. Ito po yung sa in the name of Allah, na hindi nyo nakita sa screen nyo, the Greek number ng 666. Okay? Now, sabi pa dito, He caused the earth and then which dwell therein to worship the first beast. Ano ba itong symbol na ito? Pakita ko sa inyo. Noong unang panahon, during the 3000 BCE, bago pa dumating si Christ, ito po yung nagdo-dominate na religion sa buong mundo. So sa isang continent muna, hindi mo na buong mundo. Sa isang continent, ang unang nag-appear na religion ay Hinduism. No? Ang isa sa mga
belief ng Hindus ay mayroon silang tinatawag na karma at saka dharma. Pag may narinig ka, makakarma ka talaga. Doon yun. Mga belief ng Hindus yun. Karma and dharma, the word karma is a belief that there is a law of cause and effect. Kung ano yung gagawin mo yan, may epekto yan sa iyo. Kung inom ka ng marami, malalasing ka. Yan yung tinatawag na cause and effect. So may karma. Pag ano yung ginawa mo sa kapwa mo, babalik din yun sa'yo. Karma ang tawag nila doon. So that's the belief of... So ito po yung nag-umpisa po ang Hindus. Ganito po sila kadami noon. No? Then, ano pang isa sa mga belief nila? Pangalawa, reincarnation and liberation. Naniniwala sila na ang mga tao pag namatay, pwedeng bumalik, mag-evolve. No? Pwede siyang may panganak muli, hanggat pagpanganak mo, halimbawa na kinuha ka na ni Lord, papanganak ka uli hanggat pag nabuhay ka, hindi pa rin nalinis yung kasalanan mo, pag namatay ka, buhay ka uli hanggat ma-purify ka na, tsaka ka tatanggapin. Gusto niyo bang ganun na belief? Pabalik-balik kayo? That's the belief of the Hindus. Now, the next religion is yung Judaism. Nung tinawag na ni Lord si Abraham, no, nandito na yung mga Israelites, no, conquer nilang Canaan. Abraham was born in the land of Ur. Ito po yung nag-rise na another religion, yung tinatawag na Judaism. So they are the Jewish people, believe in Torah, which was the whole of the law given to the Israelites at Sinai. They believe they must follow God's law, which govern daily life. Later, legal books written by rabbis determine the law as it applies life in each new place of time. So makikita natin, no, na pangalawang religion, kaya naniniwala lang sila na ang 5 books of Moses, yun lang ang tama. Yun lang ang tamang batayan ng pananampalataya. Hindi, wala nang iba, Matthew, Luke, andyan, kasi wala pa naman si Matthew noon. Pero yung other books, the book of Psalms, the book of other books, they don't believe it. Because they only believe na ang 5 books of Moses, ang Torah, yun lang ang tamang Bible. No? So what happened? Ito po yung pangatlo, ang lumabas na pangatlong religion ay Buddha. Gaano sila kadami? No, na-overpower nila ang Hindu, mas marami ang naging Buddhist. No? The Buddhists are, ang kanilang belief naman, ito din, maniniwala din sila ng reincarnation. No, mayroon akong nakita dito na para daw itong, alam mo yung pag namatay ka, para daw dahon lang yan. Na pag ito, halimbawa, natuyo ito, mamamatay na, di ba? Malagas na yan. After mong, pag namatay ka, tutubo ka uli dito sa puno, pero dito naman sa kabilang sanga, magiging dahon ka uli. Yun ang belief nila. Hindi ka man nanggagaling doon sa pinanganak sa nanay mo ngayon, pwede kang ipanganak sa ibang nanay, pero ikaw pa rin yun. Ganon. So, there are many beliefs ng Buddhism na kung saan people are being fooled by this teaching. No, kailangan magkaroon tayong ma-wake up na, hindi dapat natin pag-aralan, pero kailangan magkaroon tayo ng idea ano ba yung paniniwala nila para hindi ka bastang So when Jesus came, doon ng Christianity. But ano nagro-rule ng Christianity? It was the Roman Catholic Church. Hindi mo na born again. Roman Catholic Church na kung saan, hindi ko na-discuss na they are introducing the false God also. Serving, worshiping statue. Dito na lang lately si Martin Luther nag-alsa para magkaroon ng born again. Tingnan po natin sa portion kanina, ito lang po ang Christianity, no? Nung after nang namatay si nagkaroon na ng Christianity during the time, pakalat-kalat lang ang Christian. Doon po sila nag-evangelize, no? Yan po ang Christianity. But after that, mayroon ding nag-rise na si Muhammad. Si Muhammad, pinanganak siya sa Mecca. Ganito karami ang mga Muslim nung siya ay pinanganak, nung siya ay nagminister. So ano ang belief ni Muhammad? Naniwala po si Muhammad at yung mga Islam, they believe na there is only one God, the true God, Allah.
they believe in angel. They believe that the Holy Quran is the only book that is the word of God. No? They believe na there are only 4 prophets. Kanila importante, si Prophet Adam, Prophet Ibrahim, Prophet Musa, si Moses po yun, si Daud, si David, at si Prophet Jesus. After ni Jesus, doon daw lumabas si Prophet Muhammad, at wala nang ibang prophet kasunod nun. Agree ba kayo doon? Paano yung fivefold ministry? Si Cha, tinawag na prophet. Hindi na siya kasama. Sabi nila, si Muhammad lang ang last na prophet. Hindi na pwede. Not allowed. Paano kung may calling ka? Mga brother, June, na prophet ka ba na? Messenger ka ni Lord. So, wala ka na sa listahan nila. Hindi ka pwede dito sa Muslim na religion. Doon ka sa iba mag-prophesy. Si Muhammad lang ino-honor naming prophet. Hello? Are we learning something? Amen. So ito po yung ang Islam, it spread so wide that they almost conquer the planet, no? They are spreading even ang Buddhism, ang Hinduism, almost i-conquer na nila. So tingnan po natin sa world before pa ito sa 2,000 years, no? Ito na po ang Muslim Kung titingnan niyo sa current na meron akong pina-flash na naturo ako ng isang Friday dito na bawat 10 pinanganak, isa ang Muslim doon. How are you going to expect in few years from now? At sinabi nila dito sa statistic na several years from now, ang France ay magiging Muslim. Kaya kung ikaw na Kristiyano hindi ka kikilos, mawawala ka rin dito. Either i-convert ka na Muslim or magtago ka para kumain ng dahon. Kasi wala na eh. Starting na yan. Ang ilalans ang the mark of the beast. So, ano ba nga ba yung mark, no? Ang mark is just an identification, no? Posibleng sabihin natin barcode, tattoo, or pwede mong sabihin na yung nasa mata mo, yung retina, these are the marks. These are the system of the Antichrist, no? Pwede rin sa ultraviolet light na kung saan yung may mga violet na ipapahid lang para mabasa yung So, they believe also that these are microchips. Yung aso ko, aso ni Angela pala. Yung aso ni Angela, naka-microchip yun, ha? Kasi hindi pwedeng obligatoire doon sa pag-register ng aso. May chip yun. Pag nawala yun, mayroon lang machine gano'n, nakalagay doon. Pag ang mamayari ni Angela Merkita. So ikaw, kung magpapachip ka rin, pag nawala ka, naligaw ka, lalo na kung nasiraan ng bait, madaling matrace ang pangalan nito. Di ba? So it's only a system. Paano ka hindi masisiraan ng bait? Wala ka nang makain eh. Kung naubos na yung sanga ng puno, sa kakain mo ng winter. Winter kasi. So kailangan nating malaman na ito ay sistema lang pala. No, ito po 'yon. No, these are the barcode. It could be a badge of servitude, no? Sinasabi ko, kasing liit lang yan ng butil ng bigas na ini-insert. Halos hindi ko nga makita yun yung nilagay sa kay Gizmo eh. So, church, the Antichrist will pretend that he is Christ. The Antichrist will become like a wolf, a lamb, pero may sungay. Kunwari, mabait siya sa'yo. Kaya kung magpa-check ka dun sa katabi mong magbait-baitan lang. Baka, kaya sabi nga sa Bible, kung si Satan nga nagmasquerade as an angel of light, how much more yung kanyang mga servants niya. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam ko, anak ka ni Lord. Amen. Alala ko tuloy nung nasa Pilipinas ako, may mga expression tayo, di ba?
anak ka ng kamote o anak ka ng pating, di ba yung mga ganun? Sabi, anak ng pusa. Sabi ko, hindi, anak ng pating yung anak ko, ha? Di ba yun naman nagmumura ng gano'n, instead na PI, anak ng ganito. So, pinapalitan nyo lang yung mga word kahit hindi yun hindi yun tama. We should not do it, no? So, pag sinabing anak ng kamote, yun pa rin ang ibig sabihin nun. Kaya hindi ka naman pwedeng panganak ng kamote. Di ba? Kasi pinalitan mo lang yung word. So, hindi ka anak ng anak ka ng Lord. Anak ka ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. So, patapos na po tayo. Alam ko gutom na kayo, pero mamaya pa ang hapunan natin. Meron po tayong service, pangalawang service, kung sino po yung available. In-invite po tayong lahat ni Pastor Elmer sa kanilang anniversary. Mag-umpisa sila ng 2:30. Okay, so kung gusto nyo mananghalian muna, balik na lang kayo ng 2:30. You are welcome. So it's open for everyone. So the mark, ang ibig po sabihin nun ay cause it or to force, no? Pag sinabing mark of the beast, ang beast ay you are being forced to take that servitude or mark even if you do not want. Kaya pala mark kasi it means that pinipilit ka, no? Maging celebrities ka man o ordinary person, so wala nang favoritism doon or wala nang discrimination. Mayaman, mahirap, meron kang mark. So paano? Kasi pag pupunta ka ng Monoprix, sasabihin lang sa'yo, saan yung wala nang pera eh. Ang pag sumahod ka, ididiretsong i-deposit ng employer mo doon sa account mo. Isuswipe mo lang yung kamay mo, yung mark mo. So igamin mo ng noo mo, no? Depende kasi sa'yo kung saan mo gusto magpata. Pag feeling mo nandito yung di ba normally ang hikaw dito, yung iba nagpapahikaw dito. Kaya kung saan mo gustong magpa-bar, bahala ka sa buhay mo, no? Kung saan mo gusto, decide mo yun. Okay? So, the mark in the right hands or in the forehead, it will be, I would say na parang pinaka-stamp mo yun, pinaka-badge mo yun, because it will be a symbol kung saan, but for me, if the Antichrist is preparing for a mark, the Holy Spirit also is preparing for a mark. Amen. Amen. If you truly serve the Lord, God can also give you the right mark that He is my sons and daughter. Amen. They are my sons and daughters. Kaya huwag kayo matakot na may mark na parating kasi may mark ka naman kayo din eh. Amen. Na ang sabi ng Panginoon, kung sino mang tumanggap na anak ng Diyos, binigyan kong karapatang maging tawagin anak ng Diyos. Kaya yung anak ka ng Diyos, may passport ka sa heaven. Amen. Kahit anong putol-putol nila o anong persecute nila sa katawan mo, kung may marka ka na, katawan lang ang destroy nila sa iyo. May tatak man yung noo mo, pero yung espiritu mo hindi matatakan dahil ikaw ay anak ng Diyos. Pilit ka man nilang tatakan, kahit ayaw ko magpatatak, tinatakan ka talaga. Hindi carried yun. Bakit? It is against your will. Amen. Pag sinabing, i-renounce mo ba si Jesus? Renounce ko. Utol ulo. Pero pag sinabi mong, gusto mo bang mabuhay pa? O gusto mong mabuhay? Tatak. O sige, I agree. Ayun, sigurado ka doon, impyerno ka ron. Pero kung natatakan ka man, na against your will, hindi mo tinanggap, pinilit ka lang, pinapasok ka doon, kaya hinuli na lahat ng mga Kristiyano, isa-isang tinatakan, parang mga priso, hindi yun, huwag ka matakot doon. Because God has marked each one of us that we are the sons and daughters of God. So these are just the system of the world. Kaya ang sabi ng Panginoon, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mind dapat matransform natin. Huwag kayong magpapaniwala kung ano yung may tatak na si Kirby, meron ng badge dito sa liig niya. Ako, 666 na yan. Tapos ilagan mo na ngayon, hindi ako, ayoko na sa'yo, 666 na yan. Yung pala, sticker lang, nilagay niya. Tapos meron, yung bulan, nagula, hindi pala 66, patawarin mo ako. Ano mo yun? Nagkasamaan patuloy ng loob dahil sa maling akala mo yun. Akala mo lang yun. Okay, so, let's continue. This mark is a mark of isolation. Pag sinabing isolation, ihiwalay ang dikolor sa puti. The mark will be tied to economy, so it means this mark will affect the economy of a nation.
Hindi ka pwedeng mag-trade, hindi ka pwedeng mag-business kung wala kang mark. So yung pera mo, doon lagi online. Kaya nga may www.6666. No? Will require produce the mark of the beast in order to be able to buy or sell. Okay? Sell. So buy, hindi ka pwedeng bumili ng baget. Pupunta ka ng boulangerie, sabihin sa'yo, one baget please. Saan yung noo mo? Sabi nyo, bahit mo na. Kasi cashless society na nga eh. Hindi ka pwedeng, kahit marami kang barya, kahit nilagay mo pa sa kabanyan for 2,000 years, o bili ako ng baget, hindi tatanggapin yan, katatalbog yan doon. Sabi niya, noo ang kailangan ko, di kaya yung daliri mo, mark mo, na may 666. So these are just the symbol na imagine na lahat ng mga tao sa mundo may mga mark. What will happen? No? So church, this is just warning of the beginning na darating sa mundong ito. Huwag kayong matakot at huwag kayong masyadong abala sa mundong ito. Kasi nga sabi sa Bible, I was also rebuked, no? Sabi niya, ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Hindi naman sinabing ayaw, huwag kang yumaman at gusto naman na pagyamanin ka. Anong pinaka-keyword doon sa huli? Sabi niya, where your heart is, there your treasure will be. Or where your treasure is, there your heart will be also. Hindi masamang yumaman. Sino gusto yumaman? Taas ang kamay. Ako gusto kong yumaman. Pero pag ang puso mo, nandun na sa kayamanan mo, mapapariwara ka. Gusto ni Lord, si Abraham, pinagyaman niya. Si Abraham, sabi niya, si Isaac, he planted, he harvested 100 times, and he became wealthy until he became very wealthy. So hindi, ayaw ni Lord na maghirap ka, gusto ni Lord yumaman ka. Pero pag ang puso mo nasa kayamanan na, yun yung delikado. Kaya kung ang puso mo nasa trabaho na lang lagi, kawawa ka. Are we learning something so far? Tayo po ito ba yun? Panginoon, maraming